Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-mental. Ito na naman tayo. Kamusta kayo ngayong Tuesday evening? Ito na naman si Justin Piñon, the Mental Assassin. Welcome to Going Mental on the Radio. And Happy New Year sa mga nakikinig ha. Happy New Year. Happy bang New Year ninyo? And syempre, Tuesday ngayon. Ano ba mayroon pag Tuesday? Syempre, Hypnotic Tuesdays ngayon. And jump pack na naman tayo sa pag-uusapan natin tungkol sa hypnosis. And kung last week, nabitin kayo, this week, mabibitin kayo ulit. kasi baka 30 minutes lang tayo ngayon. Na-late si Ken eh. Hindi, joke lang. Na-late ako kasi meron akong kinausap na magsusponsor sa atin dito sa networking company siya. So, masaya to. Makakakuha tayo ng mga produkto. Tapos, in-invite pa ako sa anniversary nila. So, hindi ko pa sasabihin para pagplanchado na lang. Para surprise. Pero, sure na to. So, unti-untiin natin lahat ng mga networking companies para mag-sponsor sa atin. Pero meron na tayong isang sure ball. Di ba? So, kung gusto nyo sumali sa talakayan namin, mag-text lang sa 0998-975-1368 0998-975-1368 and tumawag lang kayo kung gusto nyo marinig kami ng live, di ba? Kung gusto nyo kami makausap ng live, tumawag lang kayo sa 861-6947 861-6947 and kung gusto nyo makita yung mga pagmumukha namin gwapo, pumunta lang kayo sa www.radiouno.com.ph. May live streaming doon. Diba? And pwede nyo kaming makita ng live. And kung may tanong kayo, mag-text lang kayo, mag-chat kayo. And kung gusto nyo magtanong sa Facebook, i-add nyo lang ako sa Facebook or yung Going Mental on the Radio mismo na Facebook site, i-add nyo lang yun. And kung may tanong kayo, magtanong kayo doon. Diba? And ang topic natin ngayon, napakaganda kasi last week ang topic natin is kung paano ka magsistick sa New Year's resolution mo di ba? Ang daming follow-up na nagtatanong. So, kasi hindi sila makatanong siguro sa landline, sa ano. So, maraming tanong sa akin through Facebook, di ba? So, and syempre, i-introduce ko muna sa inyo ang aking mga co-host for tonight, syempre. Ang mga parating present tuwing Tuesday. Di ba? And gusto ko i-introduce, syempre, andito na naman ang pinakamagaling na deception artist, di ba? Deception artist, marketer, di ba? Si Ken Sumera. Palakpakan naman si Ken. Woo! At siya, deception artist, iba pala yun. Okay, basta mamaya pag-uusapan natin. Persuasion, deception, mamaya pag-uusapan natin. And syempre, kasama pa rin natin dito ang magsusponsor ng mga Going Mental shirts, diba? Na mamimigay every week at yung nag-sponsor ng ating ipamimigay na premyo na i-announce ko yung mga panalo next week. Okay? Kasi meron akong pinost sa Facebook na mga shirts, mga logos ng mga superhero shirts. Suot niya si Iron Man ngayon, di ba? So, siya ang nagbigay sa atin ng sponsor and i-raffle natin yan via the app Shake, Raffle, and Roll. That's na ginawa na. App Shake, Rattle, and Roll. Shake, Raffle, and Roll. Raffle. Mali ka na naman. Rattle. Ginawa yan ng Juan Droid na isa sa mga, mamaya papakilala ko, isa sa mga nagsimula ng Juan Droid. And syempre, andito si Robert Dulce. Yes. The one and only. Ng Imperator. Tama ba? Yeah. Imperator Clothes. Kaya ko kayo, nakakalat yung cellphone nyo dyan. Next naman, syempre, kung ako si Mental Assassin. Ito si Mental Consultant. And siya yung nagsimula nga ng OneDroid. Si Kit Yee. Yay! OneDroid kasi ang OneDroid community yan ng mga developers, previous startup na ginawa. Developers ng mga ng Android community, 'di ba? Ang una nilang ginawa, isa sa mga nagawa nila is yung Shake, Raffle, and Roll na dumadami na yung dumadami na yung mga nag-download, 'di ba? So go to Go lang, 'di ba? Android, Play Store. Android, 'di ba? So anyway, ang topic natin ngayon is yung practical uses ng NLP. Wow, sige. Practical uses. Paano ba natin magagamit yung NLP? Kasi habang tumatagal, palalim yung mga pinag-uusapan natin, di ba? Sabi nga nila, last week yung napag-usapan natin, parang isang buong seminar na yun, no? Sayang, wala. Yung mga hindi
pakinig, di ba? Sayang wala kayo. Pero i-upload naman namin yung mga... Sige, Yes, sige. yes. Upload natin yan Yeah, sa so, Facebook. Facebook. Ah, So, YouTube. sa Tama. Trans Manila page. Yeah. Meron. And, Saka diba soon, meron na rin tayong Website? website. Then also yung seminar. seminar, oo, magkakaroon Yes. tayo. Oh, yeah. Promote ko na rin. Oo, sige. We'll be doing sales hacks. Ang sales hacks po ay kung paano gumagamit ng mga conversational hypnosis, mga words na tipong mapapa-oo mo kaagad yung kausap mo. Yun, no? Yan. Sales hacks. Sales hacks. So kung merong life hack, di ba? Ito, Sales hacks. Mga shortcut to. Para at least Shortcut. ma-convince mo kaagad, ma-close mo kaagad yung deal. Yung mga questions, paano ba mag-set ng meeting? Kasi Yun. minsan, Yes, nahihirapan ka mag-set Oo. ng meeting. Kailan ka ba dapat mag-follow up? Yun. Paano ba mag-follow up? Yung mga bagay na gano'n. Even as simple as yung pwesto mo habang kausap mo yung tao. Oo, correct. Kung saan ka, Importante yun. kung nasa Talagang left side break ka ba, down o natin right lahat side. yun, no? Posture mo, body language mo, yun, lahat pag-uusapan yun doon. And ang mga magsasalita doon, hindi lang mga basta-basta ang speakers. Ikaw kasi, isa Hindi lang speakers, di ba? Mga ano pa yan, mga may experience na yan sa Oo, buhay, di ba? may experience yan. Isa dyan si Ken Sumera na matagal na sa network marketing business, di ba? Yeah, And marketing marami yan. nang Online marketing. online marketing, so marami nang nakahalubilong mga tao yan, si Ken. So alam na niya ang tamang life hack, di ba? Sa pagsasarado ng deals. Cheats, kumbaga. 'Di ba? So, medyo madaya nga 'to ang matutunan ninyo, pero ito for sure after this tataas yung tataas yung percentage ninyo. Closing rate ninyo sa sales, 'di ba? Hindi lang sa sales Hindi lang closing I think even prospecting will be... Prospecting is very, very Yes, important yes, also. yes, yes. Oo Mataas na yun. So, kung makikinig lang kayo ng mabuti doon, kung titingnan nyo yun ng ibang perception, di ba? Baka perspective. Di ba? Perspective, Baka hindi lang sa sales nyo ito magamit, di ba? Baka You could also use it sa love, sa love, sa sa buhay, di ba? mga relationship, family. Oo. Kasi minsan, papaalam ka lang sa nanay mo, ma, alis lang ako, thank you ah. Hindi mong, ha? Oh. Tama, diba? Thank you ka na kaagad eh. Oo na eh. Oo Yun, na eh. isa ba yun sa mga tip na masasabi mo, Ken? Ay, grabe. Grabe, Dulas nagbigay na May- kagad may ng excite tip na si naman. Ken. So, parati kang mag-end ba ng thank you, ganun. Pwede. Diba? Pwede. More shirts, Robert, thank you. Ganun, di ba? Diba? So, isa yan sa mga matututunan ninyo and more, di ba? Ilan ba yung mga speakers? Marami, di ba? Tingin ko 7, 8. 7 or 8, di ba? So, isang araw pagkakasyahin yung 7 hanggang 8 speaker na pag-uusapan iba't ibang topics. Kung paano mag-classify ng tao, body language, positioning, Profiling. NLP, profiling. Diba? Ang profiling, hindi mo pa kilala yung tao, hindi mo pa lalapitan. Tapos, Oo. alam mo na kagad. Oo. Di ba? Alam mo na yung trabaho niya. Alam mo Cold yung reading, warm cold reading. warm reading, di ba? Isa yan sa mga skill na natutunan ko bilang isa kang mentalist. master dun. Diba? So, tuturo mo rin yung mga mind reading. Mind techniques. reading, Yan, yung tungkol sa show na pinalabas sa TV, yung Mental Isn't, di ba? And natawa lang ako nung pinanood ko siya. So, kasi hindi siya ganun kalalim, buti na lang. Maraming salamat. Kasi na-alarma ang industriya ng mahika. Dahil marami sila nilabas regarding sa... So, mukhang kailangan kong panoorin yan. Diba? So, may alam ka na Ken eh, di ba? Nag-attend kayo ng mentalism seminar namin. Yun, actually, yung inattend mo, pre, mas jump-pack yun kesa sa pinalabas eh. Oo. Okay. Oo. So, sige, share tayo about NLP. NLP. Punta tayo sa NLP. So, Neuro-linguistic programming. So, malamang yung iba nag-iisip, ano pa yung kanina pa sila salita ng salita? NLP niya. Ano ba yung Ano NLP pa niya? yung NLP na yan, di ba? At ang maraming alam doon si Kit. Sabay pa kasi, no? Anyway, hindi kasi kami ni Kit, matagal na namin pinag-aaralan din yung NLP tulad ninyo. And dahil sa NLP, nagkusang mga landas natin lahat, di ba? Na nagkakilala tayo sa Trans Manila. So, salamat sa Trans Manila sa pagtanggap sa amin ni Kit. So, Actually, yun nga eh.
yung alam natin mababaw lang. Pero nung na-meet natin si Brother Ken doon, napakitaan tayo ng malalim. Malalim na... Deeper. Dr. Strix, tsaka sila... Brother Jason. Last week, andito yun, si Strix, tsaka si Jason, di ba? Dr. Strix. Dr. Hey, Strix Toledo. matanong ko lang, kasi wala ako last week anong New Year's resolution nyo pala? New Year's Meron ba? resolution namin. Oo. Actually, everyday kasi. Exactly. Everyday. Exactly. Yun ang isa sa mga natutunan natin lang. Tama, yun yun. Kung meron kang New Year's resolution, asahan mo nang hindi yun magaganap. Oo nga. Kasi hintayin mo pa mag New Year para Bago ko gumawa ng resolution mo, Diba? So, hindi mo kailangan ng New Year para... So pare-pareho tayo hindi gumawa. Ay, Ano ako kung may gusto ako, di ba, ina-stop kailangan. Changes instant. Oo. Parang bakit Happen kailangan mo instant. pahintayin yung New Year's, di ba? Oo eh. Sabi nga ni Jason last week kung kailangan mo pahintayin yung New Year's para mag New Year's resolution, para magbago, baka hindi mo talaga gusto. Correct. Ang sakit nun pala. Para sa pool. Sa pool. Yan. So, isa yan sa mga tip na maibibigay natin kung gusto nyo matupad yung New Year's resolution nyo. Ang natutunan ko kay Jason tsaka kay Dr. Strix Toledo is kailangan meron kang burning desire nga. What is your desire? Tama. Diba? Ano ba ang nagda-drive sa'yo para mapatupad yung resolution na yun? Kunyari, Yossi, gusto mo tumigil mag-Yossi. Tama. Malalaman mo kung burning desire yun eh. Diba? Kung gusto mo talaga tumigil o ayaw mo eh. Next is magsisimula sa pag-iisip mo. Diba? So, choose your thoughts. Diba? Kung gusto mo na tumigil mag-Yossi, piliin mo na kagad. Ken thoughts. Ken thoughts, diba? Ken thoughts sa full shirts. Diba? So, marami tayong tutunan last week and masaya kami at na nagbigay ng tip si Doc Strix Toledo. By the way, sa mga hindi pa nakagawa ng New Year's resolution, may Chinese New Year pa. Meron pa. Feb 19. Para makahabol pa. Diba? Sa Feb. Sa Feb. Diba? So, ayun. NLP. NLP tayo. NLP. Si So, Kitty. Ako ba? Ikaw, explain mo lang. Ano ba yung Ako, NLP? uses. Explain ko yung uses. Hindi, siguro sa akin yung intindi ko lang ng NLP from the word neuro, diba? It's the brain, yung brain natin. Yeah. Neurolinguistic, meaning language. How does our brain communicate? Diba? And then the programming comes from how do we, yung katawan kasi natin, the founder of NLP, si Bandler. si John Grinder. Grinder and Bandler. They believe kasi para tayong computer daw na we could install softwares parang to reprogram yung mind natin. Siguro that's one commonalities namin dito that we are parang gusto natin pag-aralan yung utak, yung mind, di ba? Tulad nga, Green yung utak ko eh. So, tulad ng Nakita naman eh. tulad ng sinasabi natin palagi, walang instruction man, walang utak natin. Wala. Diba? So, salamat sa NLP, nalaman natin kung paano gumagana yung utak. So, parang shortcut siya on how to rewire our brain. Mga, Justin, matanong kita, gaano ka na katagal nagpa-practice ng NLP? Actually, siguro mga around 3 to 4 years na. 3 to 4 years. Pero yung natutunan ko, bago ko makilala ang kayo sa Trans Manila, nalaman ko na sobrang basic pa pala. Ako rin, nakilala ko rin si Strix, sobrang basic. Natuto ako naman sa books, di ba? Sa books, basa-basa. Kami ni Justin, you would exchange materials ng kami. Ikaw, ilang years ka Actually, na lang? almost Sabay. the same kami. Robert, Kasi- ikaw. Wala, mas nauna kayo lahat sa akin. Kaya kahapon mo lang. Hindi, pero yun, yung sa akin naman, I've been practicing NLP for about, same din, mga 3 to 4 years na rin. Nalaman ko kasi siya sa isang friend ko sa, dati kasi when I started network marketing mga 6 years, 7 years ago, Okay. parang ang hirap, wala ako masyadong nako-close, parang, anong meron dun sa mga magagaling? Sabi ko, bakit, anong sikreto ng mga magagaling na speakers? Tapos, yung isang friend ko na magaling na speaker, tinanong ko siya. Tapos sabi niya, have you heard of NLP? NLP, ano yun? Catchy. Oo, NLP. Yun yung tanong ko kagad, NLP. Sabi niya, Neuro Linguistic Programming. Oo. So, yung mga words na ginagamit niya is very, very convincing. It could put you into a trance-like state. Tapos natutunan ko na yung medyo, yung gumaganon-ganon ako pag nagsasalita.
So, when I talk ngayon, kung nakikita nyo ako online, yung movements ko ng hands, yung specific movement ko ng lips, yung eye contact ko, everything is considered yan eh. Kasama yan sa NLP eh. Hindi ko pwede mag-NLP ng Pag-ulang kamay mo. Kulang. So, very important na ang lawak niya. So, hindi mo siya maaaral ng ganun lang kabilis. Siguro sa akin na, to add din, I heard about NLP kasi nung nasa college ako. I took up psychology din sa LaSalle and good thing na yung prof ko familiar. And from what I heard kasi, madaming psychologists, they frown upon sa NLP. Yeah. Hindi sila naniniwala sa NLP. Buti yung prof ko, he's open enough na in-expose kami. Ang una niyang tinuro sa amin is the movement of the eye. Malalaman mo kung nagsisinungaling yung tao. So, nagsisinungaling ba ako ngayon? Hindi pre, nag-isip ka ng green. Magdaduduling. Mamaya magbibigay tayo ng ilang tips para malaman kung nagsisinungaling yung mga tao, di ba? Sige. Diba? So, mamaya yan. So, anyway, Kit, tapos Yun, so we tried doing it. And natuwa naman ako kasi nung nakapanood ako ng mga movies who's using those techniques like yung film na Negotiator, ginamit nila Samuel L. Jackson sa ni Kevin Spacey na nababalidate. Kasi yung movement ng mata parang initially doesn't make sense eh. Naging skeptic ako at some point eh. Even hypnosis, nung nag-start ako, very skeptic kami ni Justin. Skeptic din ako pero nung na-trance ako, ako din nung na-experience ko yung trance. Kasi pag kunyari nanonood lang ako parang, totoo ba ito? kala ko hindi totoo yung hypnosis. Sabi ko, na-hypnotize ba ako? Iba kasi yung perception na tinuro sa atin nung bata. Nung bata tayo, iba Kaya, yung iba napalakihan yung natin. tingin natin sa At saka ano rin eh, yung sa akin kasi ako yung gawin mo sa akin para mapatunayan. Yun din ako eh. Pareho tayo dun eh. Ang experience ko kasi kay Doc Strix, kausap niya ibang tao, pero nata-trans out ako, tapos ngumingiti-ngiti na lang sa akin. Parang, what? Hindi mo alam kung sino talaga kausap niya minsan, makikinig ka. makikinig ka lang. So, ganun kaganda yung hypnosis, 'di ba? Kung paano mo gagamitin yung words mo. Dati nga kasi nga 'di ba, body language practitioner ako. Ngayon feeling ko pantay na yung body language pati yung words na sinasabi. Oo. 'Di ba? Ang taas lalo nung na-boost nung skill mo nung na-practice mo siya eh. Usually kapag nagtitraining ako, based kasi sa studies din naman, yung kay Moravian rule of reading people, 'di ba? 7% yung words, verbal, yung words na sinasabi. Like for example, the language, no? for example, yung mga words na ginagamit mo, 7% lang naiintindihan ng kausap mo, 'di ba? So kung paano ka naiintindihan, 7% lang. So kaya hindi natin naalala yung mga words na sinasabi sa atin ng mga tao eh. Kasi our mind yung processing ng mind natin in pictures, experiences na pinagpapatsa-patsa. Diba? So next is 33% yung verbal, yung languaging ng mga tonality, yung voice mo, kung paano mo sinasabi yung mga words, yung mga sentences, 'di ba? 33% yun. Doon na rin papasok yung NLP, hypnosis, 'di ba? And 55% is yung body language, kung paano mo galawin yung katawan mo, 'di ba? Kung ano yung sinasabi mo habang ginagamit yung body language mo. Natutunan ko after learning NLP, parang pantay na yung body language tsaka yung words eh. Yun nga eh, after learning it, parang minsan mas importante na pala yung words. Oo eh. Actually, feeling ko kasi, wala, sa akin lang, perspective ko, it's, siguro with the guidance of Strix, na binibigay niya importance of the unconscious sa atin. Tama. Akala natin, kasi the 7% might come from the conscious mind. Pero kung tinap natin yung unconscious natin, feeling ko, lalim nun. Malalim yan. Oo. Kaya siguro nagtitip yung diba yung percents eh. So, pero sabi rin naman ni Strix, totoo pa rin yung percentage na yun sa first time na makakausap mo yung tao. Pero kapag meron na kayong rapport, hindi na, pwede nang maiba yun. Kaya pagkausap ko kayo, maingat ako eh. Ganun. Actually, nag-iingat din kami pagkausap. Kailangan lahat ng body language ko open. Bawal kang... Bawal. Tapos nakasakay ka lang. Treat combo. Tama. Diba? So, isa yun sa mga matututunan mo. Kasi ang body language kasi, kung ang body language, kung anong iniisip mo, diba? Subconsciously. Lumalabas as a gesture.
Di ba? Lumalabas yun. Lumalabas. Ganun din yung maraming linalabas yung body language natin kapag depende sa kung ano yung iniisip mo. Diba? Ah, Parang yung one time, di ba, may kausap tayong sa negosyo, di ba? Alam Biglang mo kapag lumabas na lang bigla. alam mo kapag kayong kausap mo, hindi mo pagkakatiwalaan o hindi. Ayo. Nakikita mo Ito, yun eh. share ko lang yung kausap namin siya. For example, sa mga nanonood online, pare kausap ko si Kit, hindi ako tumitingin sa kanya. So parang, kasi ganyan. Kung saan-saan tumitingin. Oo, kung saan-saan eh. So parang medyo naging sketchy kaagad yun sa amin na parang nawala kaagad yung Mischief. parang ramdam eh. Yung may distrust ka agad na nangyari. May distrust ka agad na nangyari kasi syempre, nagbabasa kami ng body language din na hindi naman niya alam. Oo. So parang nakatingin lang kami sa kanya, hindi siya tumitingin. So parang, Hindi siya sincere. may tinatago siya. Kasi ang sincere na tao, titingin niya sa mata mo. Oo. Pero hindi naman 100% of the time. Oo, kasi Oo. minsan yung sinungaling talagang consciously Yan, nakatingin kaya, siya. conscious Oo. yun eh. Kasi ito unang tip sa Sige, pagbasa sige. na nagsisinungaling. Di ba nga, natuto tayo, sabi sa atin, kapag hindi makatingin ng diretso sa'yo, nagsisinungaling. Eh, syempre, nag-i-evolve tayong mga tao. Pagkausap mo babae. Oo, alam syempre, natin na pag magsisinungaling tayo, kailangan tumingin ng diretso eh. Di ba? Ngayon, meron ng hack para Okay, malaman sige, mo sige. kung nagsisinungaling yung tao kahit nakatingin siya ng diretso sa'yo. Di ba? Una-una, syempre mag-establish siya ng eye contact, di ba? Okay. Ngayon, syempre, consciously, kasi ang pagsisinungaling kasi, subconscious din yan. Kunyari, may sinabi kang kasinungalingan, ayaw mo makita yung taong kinasisinungalingan mo. So, kaya natin inaalis yung tingin natin. Kaya hindi tayo makatingin kapag sinungaling tayo. Pero kung conscious kang ginagawa mo yon, ibig sabihin, consciously, pinipigilan mo yung sarili mo na tanggalin yung mata mo. Ngayon, pag nakipag eye-to-eye contact sa'yo yung taong nagsisinungaling, makikita mo yan, yung eyeball niya, nanginginig. Naka-encounter na ba kayo ng gano'n? Ganyan tayo nga. Di ba? Oo, Kasi kung relax ka lang, Kaaway ko nakikita yun. Eh. Oo, di ba? Nag-aaway, di ba? So kung relax ka lang, wala ka namang kasinungalingan, relax lang din yung mata mo, hindi yan nanginginig. So kapag naka eye to eye contact sa'yo yan around 80% of the time. Kasi dapat lang yan, 60 to 70% yung eye contact. So kapag 80 to 100%, medyo magduda ka na, di ba? Dalawa lang yan, it's either nagsisinungaling or type ka niya. So, Yun ganun yun yun eh. Context of Dalawa, nabasa ko yun sa 9gag eh. Oo. Yung taong hindi makatingin sa'yo, dalawa lang yan. Oo. Nagsisinungaling. Oo, may gusto sa'yo. May gusto sa'yo. Oo, may gusto So, sa'yo. yun. So, bakit nanginginig? Una, consciously, gusto niyang Iwas. consciously, binilalagay niya yung mata niya sa mata mo. Kasi alam niya, kailangan tumingin ako ng diretso. Pero subconsciously, linuluwas yung mata mo. Di ba? Kaya nanginginig. Naglalaban yung conscious and subconscious mind. Yan ba yung sinasabing pathological liar ba yun? Tama ba? Yung kapag kayo... Siguro si Strix yung mga... Oo. Ano yan? Sa next week natin pag-usapan yan. Wala yung ano eh. Ayun. So, ganun yan. Isa sa mga tips. Sa akin, diba, yun nga, Justin, you're focusing more on the body language eh. Ako naman, to spot a liar sa akin yung language na ginagamit nila. Minsan panikisinungaling sila, ito lang, tip na rin. For example na, hindi ko kasama si Robert kagabi. Ginagawa niya, tina-third person niya yung tao. Yung, diba, hindi ko kasama, dito third person niya. Third person na tuloy siya. Oh, yan, ganon. Siguro yung yung consistency ng wordings niya. Pati yung mga Yung pause, parang gano'n. imbis na we are. Oo, yun, binubuo niya. Kunyari, we didn't go there. We did not go there. Pag ginawa niyang binuo ng ganon, may chances na... Bago yan Oo. Bago yan. Isa yan sa Salamat, mga salamat. makikita mo lalo na kunyari sa text. Di kasi marami nagtatanong sa akin, paano mo makakaspot ka ba nagsinungaling sa text, sa email, sa PM? So, makakaspot ka pero hindi ganun ka spot on. Accurate. Kasi nga Ang face pa rin ang pinaka-tip ko kung gusto mo magsinungaling sa text eh. Kasi nga Ako, Facebook makakompose chat. mo eh. Makakompose mo. Pero makakakita ka pa rin ng little discrepancy. Unang-una na yan, yung mga yan. Imbis na we are, binubuo nila. Okay. So, yung mga shortcut, long cut nila, kumbaga. Tapos yun nga, yung pag may nire-refer silang tao, siguro ano na lang a good example would be, may sikat na politician sa States. Yung sinabi niya, I did not have Sexual relationship with that woman. Oh, isa yan. Pwede naman ipangalan, pero dinetach yung sarili niya na, I did not have sexual relationship with that woman. So, as in,
diba, from an NLP Okay, perspective, yeah, pag sinabi yeah, mong that detached ka eh. Oo. Pero body language wise pa Meron. lang, alam mo na Alam mo na nagsisinungaling yun. siya. Meron siyang ginawang gesture, mamaya sasabihin ko kung ano. Sige, sige. So, diba, nandun nga eh, yung body language niya, yung languaging niya, everything so incongruent eh. Yun. Diba? Isa sa mga tip na may bibigay namin, congruency. Diba? Sa mga mag-asawa, huwag muna kayo mag-aaway. Kasi Sa mga lalaki, makinig muna kayo sa... makinig muna yung mga lalaki. Speaking of mag-asawa, alam nyo ba, kasi marami natatanong din sa akin kung totoo ba yung women's intuition, di ba? Totoo yun. Ako, totoo yun. Ano? Ako naniniwala ako Hindi dun. siya parang superpowers. Ang women's intuition kasi, based on science, pinanganak ang mga babae na heightened yung observation skills nila. Kaya nahuhuli tayo ng mga girlfriend natin kapag Nahuhuli ka nagsisinungaling. ng mga Na- girlfriend mo? Ako hindi Sabi ako mo? nagsisinungaling. Ng mga Sabi nga eh, di ba? Natin. So, Nililinaw lang namin. yun. Totoo ang women's intuition. Kasi nga, Kami ni Ken single. single Wala kayo. akong girlfriend. Ay, Oh, ako, married. sa mga Married. sa mga nakikinig dyan, single si Ken saka si Kit, di ba? Hanapin niyo lang yung Facebook nila. So, Si Ken. yun si Ken feeling ko naghahanap talaga yun ng makakasama niya. Talagang seryoso. Kaya na ako sa Dota 2. Madalas mag-swipe. Pre, masaya na ba sa Clash of Clans. nagdo-Dota 2? Oo. Okay yun. Siyempre, something in common, di Oo, ba? At least, Dota. sabay kami, siya yung support. Gusto mo yung mga Dota chick, Oo, hot yun. Tsaka basta nakasalamin. nakasalamin, di ba? Nakasalamin. Dota chick na nagka-Clash of Clans din. Pwede. Mimigay ng groups. Ng groups. May salamin at matangkad daw. Basta may preference yun. Long leg. So, puti. Long legs. Okay. Di ba? So, Calling mga ganun, profile out there. profile. Ken. So, yun. So, yung topic natin, naging kuha paano mag-spot ng lies, eh, no? Pwede kayo, di ba? Hindi, kasi it's a very practical NLP thing din of naman. eh. NLP din. Oo. Sabi nga nila, hypnosis is everywhere nga daw eh, diba? So, ang NLP, branch siya ng hypnosis, Tama. diba? So, yun. So, paano pa ba makakaspot ng kasinungalingan, diba? Sa ano yan eh, sa body language din kasi, diba nga kung ano yung iniisip natin, lalabas yan as a gesture, diba? Lalabas yan as a gesture. So, kung ano inisip mo, kunyari, nagsinungaling ka, may gagawin kang gesture sa sarili mo para pigilan yung kasinungalingan. Ano ba yun? Ito yung tatandaan natin. 3 wise monkeys. Tama. Sabi ko natutunan yan. Yan. Ano ba yung 3 wise monkeys, 'di ba? Yung 3 wise monkeys yung nakikita natin sa mga bahay, sa mga pictures, 'di ba? Yung see no evil, speak no evil, and hear no evil. Yun yung tatlong unggoy na nakatakip sa mata, yung isa nakatakip sa tenga, yung isa Pwede yung nakatakip gawin, sa no? bibig. Pwede Yun lang yung tatandaan natin. Bakit? Okay, kasi kunyari, pag nagsisinungaling ka, so, di ba consciously kasi yung pagsisinungaling, pero subconsciously alam mo ng utak mo na hindi ka nagsasabi ng totoo. So ayaw mo makita yung taong pinagkakasinungalingan mo. That's why yung tendency mo, tatakpan mo yung mata mo. Pero hindi naman literal na tatakpan mo, di ba? Yung buo, di ba? So, see no evil. Oo, di ba? See no evil, nagiging subtle yung movement. So, Sino? yun yung mga See no evil. yan yung mga nagsascratch sa mata. Yan, di ba? So, nakaka-encounter ba kayo ng ganun? Scratch ng dadaplis, di ba? So, Oo. ikaw lang yung Isa mahal ko. yata ako doon. Yan. Ano ba yung mga ganyan? Sa ilong. Yun, sa ilong. Mamaya. Sa bibig. Yun yung sa bibig naman. Speak no evil, di ba? So, katulad nga na sinabi ni Kit kanina na politician, sabi niya, I had sexual relationship with that woman, tapos gumanon siya. Tinakpan niya yung bibig niya. Tama, naalala ko yun. Tinakpan niya yung bibig niya. So, yun yung speak no evil, diba? So, bawal pala yan? hawakan mo yung bibig mo. Hindi naman bawal, pero makikita mo yun eh, as a gesture. So, Bagay. may kunyari, Yung parang magra-rub ka ng sa Oo. mouth mo. Oo. Paano kung nabasa lang talaga ng laway yung... yun yung tinatawag na context. Read in context of the situation, di ba? Katulad din yung sa ilong, yung tinatawag na Pinocchio effect. Pinocchio effect. Ano ba nangyayari kay Pinocchio pag nagsinungaling, di ba? Humahaba ilong niya. Di ba? Based on science, merong namumuo. Yung ilong niya yung humahaba. Hindi, oo nga. Kasi, Ba't nililinaw mo? kasi based on science, Ken ka eh. merong Nililinaw lang namin. meron namumuong enzyme sa ilong, catecholamines yung tawag doon, di ba? So, kaya nagsiswell yung ilong natin pag nagsinungaling, kumakapal yan, tumataba. So, scientific talaga. And kung maputi ka, makikita yun talaga. Ay, ganun, Mamumula yun eh. Ay, si Ken, no? Yes. Yun. Yes. Pero kung maitim ka, maswerte ka. Kasi hindi ka makikita. Pero Hindi makikita. tataba yun. Pero magkakaroon yun ng itch feeling kaya kakamuti mo yung ilong mo. Yun yung sinasabi ni Ken So, Ken pag, kanina.
Baba na. Kakamutin mo. Ayun, yun. Iba na yun. So, kung nagsinungaling ka, hahaba yung ilong mo, tapos kakamutin mo. Tama. Kaya pala. Ma-relieve yung itch feeling. So, kakamutin mo yan. So, kaya nakakapansin kayo for sure na pag kamot sa ilong. Oo. Yan. So, pero context pa rin. Kasi silipin mo, baka naman may kulangot siya, di ba? So, Nakakati talaga. at least 3 combination nun, pwede ka na mag-ano. Pwede ka na Actually, siguro mag-assume. ang maganda rin gawin is to spotlight it, to get a baseline una. No? Baseline, no? Oo. Ano ba yung baseline na tinatawag? Kunyari, may tinanong ako sa'yo, di ba? Kung ano yung gesture na ginawa mo habang sinasabi mo yung totoo. Di ba? Yun yung baseline. Oo. Doon mo Ay, malalaman. may tanong ako. Siyempre, marami ng cases na nangyari to eh. Kayang dayain ng lie detector test. Kaya. Oo. Kaya. Kaya mo? Kaya ko. Oo. Testing kaya natin. Hindi tayo magsasabi ng tip, pero kaya talaga. Kaya siya. Kaya. Oo, kasi Meron din isa yung with drugs, meron din yung Hindi. isa wala. Yung without drugs, kaya. Kasi 'di ba Tanggalin mo kasi ang inaano lang naman ng lie detector test 'di ba yung heart rate mo. Tama. Tapos kukuha din yun ng baseline na tinatawag. Tama. So paano yung What's your name? magtatanong yun Yung ng mga basic totoo. questions mo So na yun. makakakita siya ng ganun. So kapag tumaas yan yung mga linya, yun ibig sabihin tense ka na. Oo, tama. Oh, 'di ba? Kung ito lang yung tip, hindi ko sasabihin kung ano, 'di ba? Para kailangan maging pantay lang yan palagi. 'Di ba? So, kung nagsinungaling tayo, tense tayo, mataas yung ano yan, heart rate. Kasi Pero paano pag magaling na liar ka? Tama. ayun, maano mo yun kasi nadidistinguish ng kasi pinag-aralan yun ng mga nagbabantay ng lie detector test. Kung ano yung pinagkaiba ng kinakabahan sa nagsisinungaling. So, pwede kong gawin na tense ako habang nagsisay ako ng truth. Pwede. Yun, isa sa mga tip yun. So, Oy. Oy, ang dami. Pre, ang dami na natin ng binibigay. Madami. yung isa naman involving physical thing. May gagawin ka sa sarili mo physically. Diba? Parang mannerism naman. Hindi naman mannerism, basta may gagawin kang something. yes, natataas yung heart rate mo. Diba? Na umpisa pa lang mataas na siya. Okay. Kapag nagsinungaling ka. Iba yun nasa isip Iba ko. na naman Pero, kay Ken. Dahil ba sa sinabi kong physical? hindi, iba. Tapos tataas yung Heart heart rate. rate. Alam mo na, pag ganun yung mga naisip ni Ken, ibang klase. May gagalawin ka ng... Nanonood pa na ibang friends ko online. Malalaman nila yung tunay mong kulay, di ba? Red. Kung gusto nyo makisali sa diskusyon na namin, mag-text lang kayo sa 0998-975-1368 and tumawag kayo sa 861-6947 and of course, pwede nyo kami makita sa radio1.com.ph. Ito pa rin ang Going Mental on the Radio, Android app daw sabi. Merong bagong AM. Okay. AM. So, download nyo lang sa www.amfmph.com. Okay? So, makaka-download kayo ng app dyan and mapapakinggan nyo kami dun sa app na yon. So, for Android. Sa Android lang to. Android lang to. Okay, so nandito pa rin tayo sa topic natin tungkol sa Uy, dagdag natin ha. oh, Ito palagi itong question eh. ano? Minsan nagagamit ko to sa mga pampahabalan ng conversation sa mga Ano? usapan. Oh. Sino mas nagsisinungaling? Ay, nako, magandang tanong yan. Then narinig ko to sa friend kong PUA. Kaya pick up line niya to eh. So, Who lies more? Who lies more? Pinakasikat na ano yan eh, na PUA line. Who lies more? Hey, who lies more? Diba? Lalaki o babae? Oh, di ba? Masasagot ba natin yan? May ano ngayon? pa yan eh? Quick question. Quick Who lies more? Di ba? Lalaki o babae? Okay. Masasagot natin yan ngayon. Actually, pareho lang. Pero, ito yon. Kaya mas nagiging, usually ang sagot na lalaki. Di ba? Lalaki. Bakit? Dahil sa isang skill ng babae na heighten yung observation skills nila. Kaya nakikita nila yung incongruency sa mga So, sinasabi. mas nauhuli lang yung lalaki. Pero yung mga babae, pantay lang, nagsisinungaling. Pantay din. lang eh. Oo, Lahat. nagsisinungaling din sila. Ako sa akin, based ko sa akin sa sales is everyone's a liar. Diba? Depende na lang sa'yo kung sino mas magaling. Ibayin natin yung Di ba ano nga sabi nga doon Deception eh. yung TV series na House, Oh. di ba si Gregory House, sabi niya lahat ng tao sinungaling. So talagang ano Totoo parang yun eh. nature natin. Based din sa studies, nagsisinungaling tayo every 3 minutes. Diba? So, Hindi nga.
minutes. Ano ba yung form ng lie? Yung mga white lies, di ba? Kunyari, So may question ako, naka 30 minutes na tayo, so nakatig sa 10 na tayo. sa 10 lie. Di ba? Buti lang, di ako nagsalita. Yun, lie. We lie talaga most of the time. Aminin man natin o hindi, di ba? Sa group ni Jason dati, yung bakit masakit magmahal, may nagtanong kasi doon, why do people lie? Dati may sinagot ako doon eh. Sometimes you lie to protect someone you love. Yes, Yun, no? yes. I think naniniwala ako siyempre. 'Di ba? May point naman yun na minsan to protect someone eh, yung May paglalay mo eh. example ka ba? Or you want like a share? Ay, hindi. Oh. Wala. Pwede, example. pasok ba doon yung kunyari, pangit yung suot niya, tapos tinanong niya, maganda ba? Pinakasimpleng tanong. Wait, Buntis. Mataba ba ako? Di ba it's a trap? It's a trap. It's a trap. Tumataba ba ako? It's a Oh, trap. anong isasagot mo sa mahal mo? Pag sinabi mong, nako, hindi, ang sexy mo, sinungaling ka. Oh, Diba? diba? Pag sinabi ko naman, oo, Yeah. hindi mo na ako mahal. Hindi mo na ako Ano ba yung mahal. tamang sagot dyan? Bigyan mo ng pagkain ulit. Delikado. Tanong natin si Jason. Walk out. Let's go na lang. Tanong Sabi natin. mo, may gagawin ka pa. Kasi balita ko, may gagawin daw libo si Jason, yung sagot sa mga ganyang tanong. Ay, oo. Bakit Oo. masakit magmahal? Oo, yun. So, Pero ano na eh, next time na daw yata. Pag nandito si Jason. pag nandito si Jason, tanongin natin yan kung ano ba yung tamang sagot dyan sa tumataba ba ako? Di ba? Di ba? So, isa yan sa mga... Ang hirap. Isip ko, ang hirap. Diba? Yung parang bagay ba sa akin? O alin mas maganda? Kung anong mas gusto mo, saan ka masaya? Saan ka masaya? Saan ka masaya? Saan ka Sabihin masaya? niya, kaya nga nagtatanong sa'yo. Walk out na lang. Pwede mo Walk out eh. bang... Ang hirap eh. Doon sa nagtanong na kunyari nagtanong sa'yo kung mataba ba ako, maganda bang sagot nyo na, Mabait. walang pakialam sa weight mo, mahal kita eh. Pwede ba yun? Hindi. Pwede. Different. Parang ano eh, parang... Hindi yun yung, kunwari, dominant yung babae, alpha. Tanong eh. Hindi yun yung tanong ko. Oo. Nako, patay tayo. Sagutin mo yung tanong ko. Outside ako Mataba ng ba ako agad, o diba? hindi? Ba't mo ba ako pinapressure, tas walk out ka na? Wala eh. Pero sa mga may alam ng sagot, sige. Call. Parang Call. ano eh. Kasi Mahirap. mahirap. Share, no? Oo, kung gusto Kahit- kung meron kayong na-experience na ganun, i-share nyo naman sa amin. Kung di ba? paano sila lumusot. Oo. Pero sa NLP standpoint, NLP meron wise, may mga sagot Meron doon. tayong sagot dyan. Pero, Ayan, ah. So pwede ba? Kunyari ano? Mataba ba ako? Sleep. The more you ask me, the deeper you'd go. You will never ask this question again. so, yun, isa sa mga, hindi ko pa pala nababanggit kanina, di ba? See no evil, speak no evil. Tama. Next is hear no evil. Okay. Yung hear no evil naman, tatakpan mo yung tenga. Pero hindi naman yung tatakpan mo talaga, para kakamutin mo lang yung side ng tenga. May tenga. ganun. Di ba? Ganun. Parang yung ginagawa ni Ken, no? Ganyan. Tapos lalabas pa yung dila. Natural eh, no? Parang iba na yun, di ba? Kapag gano'n. So, kunyari, Call sign yan eh. kunyari tinanong ka, honey, mahal mo ba ako? Oo naman, mahal na mahal kita. Diba? Alam mo na kasi, ang dami ng gesture, di ba? So, at least, Mahal na mahal ka, di ba? at least tatlong ganun, di ba? Malalaman mo kung nag-snow. O kaya pag sinagot ka ng Honey, I love you. I love YouTube. Smile. I love YouTube. I love YouTube. I love YouTube. Tapos, nakita ko yung tight lip smile mo eh. Diba? Isa yun sa mga sign of lying din. I love Yung YouTube. Tight lip smile kasi yung tinatakpan mo yung ngipin mo. Diba? Or yun, pwede rin, nagsasabi ka ng yes, pero... No, yung ganun yung gesture. Kunyari, Oo, mahal kita. okay, mahal na mahal kita. Naka-cross ka, tapos Cross ka. naka-de-4 ka. Yan. So, Yung toast mo, naka-de-4 rin. Ganun ka rin. So anything lahat na mag-cross sa body mo, sign yan ng ng disapproval. Tama. Parang ganun. Oo, Tama. so sign yan ng parang negative thought about you. Di ba? So yung cross Pero my syempre, heart. ano yun? Sa Read in context pa rin of the situation. Ano no? Cross my heart. Cross my heart daw. Hope to die. Pwede. Diba? Brother Ken, Pero, anong... Pag sinabi mo yung cross my heart, nagpa-promise ka. So, pwedeng i-break mo yung promise mo nun. Baka naka-break ka na ng promise before. Kasi nga, cross my heart. kasi nagsisik ka ng approval ngayon. Oh, di ba? Sa inyo. Anyway, magbabalik tayo. Mag-commercial muna tayo. Babalik pa rin ang Going Mental on the radio. Alright.
minamahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Zamora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno. Welcome back sa Going Mental on the Radio. Ito pa rin si Mental Assassin Justin Piñon at kasama ko pa rin si Ken Sumera, Robert Dulce at si Kit Yee. Yes! So, andito pa rin tayo sa Hypnotic Tuesdays. Diba? Andito pa rin tayo sa Hypnotic Tuesdays and syempre salamat sa pakikinig at salamat sa padami na nag-a-add sa Facebook. Listeners. Natutuwa ako kasi everyday may nagla-like dun sa Going Mental on the Radio page. Thank you sa pagtangkilik and sa Thursday babalik na ang Comedy Cartel Thursdays at Tawanan Thursdays kasi dalawang Thursday ang holiday kaya hindi tayo nakapag-broadcast noon kasi di ba yung unang Thursday Christmas, yung pangalawa New Year, diba? So this Thursday, babalik ang Comedy Cartel and marami kaming i-announce na mga shows sa February, sa January, February. So, abangan nyo lang yon. And of course, add nyo pa rin yung page ng Trans Manila. Kasi, Trans Manila. Yung Facebook fan page, tsaka yung group, di ba? Sali lang kayo doon kasi doon kami nag-announce ng mga seminars namin. Hypnotic Fridays. Hypnotic Fridays, every Friday yan. This Friday meron. This Friday, libre lang yan. You have questions about body language, neurolinguistic programming, hypnosis. It's free. You could drop by Coffee Bean, Emerald Avenue sa dyan. Usually Ortigas. din around 8 p.m. So Onwards. Minsan Free yun. Free. Minsan inuumaga na kami. Free yun. Ask anything. Love. Love. Basta may Sa mga single doon, nandun si Ken. Andun si Ken. Naghahanap ng girlfriend yan si Ken. Nagdodota. Naghahanap si Ken na makakasama niya sa Dota. Diba? Support. Healer, support. And syempre, salamat Robert. And next week, ipapamimigay na natin yung t-shirts. Sige. Marami. Kasi ang dami. Nakita mo ba dami nag-comment? Lahat na nag-comment na yon, meron silang chance para manalo. Gusto ko yung Hydra shirt. Hydra. More to come daw, sabi ni Robert. More to come sabi ni Robert More to come. Come lang ng come, di ba? More to come yan. So, dadating pa yan. And every month naman, mamimigay tayo ng shirts, yes? Yes. Yes, thank you. Yes. Yung shirt ko, Going Mental on the Radio shirt. And yung Mental Assassin shirt, mamimigay kami niyan. And meron, kasi dun sa mga nag-comment, pwede na sila manalo, or shake up. Meron pang isa. So, abangan ninyo yung announcement kung ano yun. Kasi it involves a camera. A camera and internet connection. So, iba yung mga naisip ni Ken. So, abangan lang ninyo yung announcement and sabi pala sa akin dumadami na rin yung listeners natin. So, we invite them to invite their friends. Yes. Very good. Kasi kapag na-invite niyo yung friends nyo, meron kayong direct referral. Joke lang. Network marketing. So, anyway, salamat sa pagpunta ulit dito, Ken, Robert, and Kit. Meron ba kayong gustong batiin or meron ba kayong gustong sabihin? Yun, nagpapabate yung mga friends ko sa COC Alak Babae tsaka sa Pinay Warriors. Yun yung clan mo. Magbigay lang kayo ng mga Ken. Saan si Ruth, nakikinig daw ngayon. Ruth! Nanonood daw siya. Nanonood ka, Ruth. Ruth, salamat sa pakikinig. Sa akin yung mga friends ko sa Facebook. Si Strix.
Lahat isa-isa Lahat mo. na yun, lahat na yun. Lahat na yan. Oh, So, so, kayo natin, yung brothers natin sa The Story Circle. Story Circle, Yes. Salamat Yes, sa pakikinig. And abangan niyo pala sa February, magkaka-show ako sa Sev's Cafe. Kung gusto niyo makapanood ng Paranaque. Mentalism, hindi, sa Manila yon, Manila. Pasay, malapit sa... P pa rin. P pa rin. Malapit pa rin ako. Malapit, PSP? Oo. PSP Harrison. PSP, Harrison Plaza. So, Sev's Cafe, yung ang may-ari nun si Howie Severino, kaya Sev's Cafe. Yun. So, magkakaroon kasi ng Fringe Manila. Yung Fringe Manila parang festival yan ng mga performers every day. Iba't ibang klaseng performer yan. So Feb 17 ang nakatoka sa akin. So, I will be performing Mentalism live Feb 17 and 200 lang yung ticket. Diba? Baba. Diba? 200 lang. And Ito na. hindi ko sure kung may free drink yon, pero usually meron. So, Free autograph kay Justin hintayin nyo lang yung Pinyan. poster. Hintayin nyo. Hindi na autograph, Mind reading din. Diba? Speaking of autograph pala, kaka-meeting lang natin, lalabas na yung book. Tama. Finally. Malapit Yes. na. Kasabayan ng book ni Jason. Salamat, Oliver Uy. Salamat, Oliver. Uy, nakikinig ba si Oliver? Salamat, nasa biyahe. Oliver. Nasa biyahe na ba siya pa uwi? Oo, nasa biyahe na siya. Oh, sino ba? May gusto Wala na. Good. Okay na. So, balik ulit tayo next week sa Hypnotic Tuesdays. And nandito pa rin ang mga magagaling sa hypnosis. Pag-uusapan natin. And hopefully, next week baka magkaroon tayo ng magician guest. Thursday or Tuesday? Tuesday. Oh, Tuesday. Baka magkaroon tayo ng magician guest. Abangan ninyo ang announcement ko sa Facebook. Niluluto pa. And every week yan, magkakaroon na tayo ng guest. Starting this year. So, maraming salamat sa pakikinig. Keep going mental. And one last thing. Your mind is next. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1. Dinadakila, binapanan, inuunawa,